Yan, kasama natin dito sa studio si Gunong Enrico de Guzman. Siya po ang presidente ng Campus Security Management Association of the Philippines. Sir, good afternoon. Welcome back po. Welcome back, sir. Good afternoon. Ito, paano po ba ang mga paraan para maging safe mula sa mga masasamang loob ang mga bata sa eskwelahan? Yeah, bibigyan pansin ko lang yung mga balita. Sige, yes, sir. pag-usapan muna natin itong mga may isang ban na dumudukot ang mga bata. ng mga bata. Pero hanggang sa ngayon po, wala pang napapatunayan dyan. At ang ulat na ibinibigay, puro sabi daw, puro raw. Puro daw. hearsay. Puro hearsay. At saka nag-check po ako sa, nag-research po ako tungkol dyan. Hindi lang sa Pilipinas may mga balitang ganyan. Kahit sa ibang bansa ay may mga balita. At kabilang yan doon sa tinatawag na urban legend. Kasi yun nakakatakot ang storya pa, hindi lang inabdak, hinarvest yung mga laman loob, binibenta. Oo, partner. In fact, alam nyo naman ng internet, di ba? Napakadaming mga pictures na lumalabas na nasa balde yung bata. Totoo po. So, anyway, ito ho kasi talagang dapat pag-usapan. Kasi, si Nanay Connie, nag-aalala. Oo di ba? Kahit sino po, mag-aalala pag nadinig yan. Talaga yung idea, no, na may nandudukot ng mga bata. And sa katulad nga ng sabi mo, partner, hinaharvest pa daw, no, yung mga internal organs. Pero wala pang napapatunayan dyan whether totoo o hindi. So, let's proceed. Kung ano nga ba dapat natin gawin? Kung just in case. Po, talagang wala pang napapatunayan kahit alin dyan. At, pero ang pinakamaganda po doon, pag-ibayuhin na rin natin ang ating pag-iingat. Wala namang mawawala. Ang ating mga anak ay payuhan na natin every time that they finish their schooling, ay sabihan natin ang pag-iingat na dapat nilang isagawa the moment they step out of the school. Yes. Kasi ang responsibilidad namin mga security begins once the student steps inside the school campus and it ends once the student steps out of the school campus. Although, meron sinasabi na even outside the school perimeter, we are responsible if the activity of the student is authorized by the school. Or halimbawa, may nakikita na tayong umaaligid kahit sa labas na ng perimeter ng eskwelahan, siguro yung gwardiya pwede nang mag-step in doon. Kaya napakahalaga nung tinatawag na police visibility, recognition of the police visibility. Totoo yun, Ang PNP nag-o-offer ng tulong sa mga eskwelahan para sila ay present within the immediate perimeter of the institution. Pero ano ho ang masasabi niyong coordination dapat na meron yung mga magulang sa eskwelahan din? Unang-una nga, sa umpisa pa lang ng school year, meron ng orientation na ginagawa sa mga parents kung paano nila pangangalagaan ang kanilang mga anak pagpasok at pag-uwi. Doon sa pagsundo lang, meron ng procedure na ginagawa dyan. Lalo na yung maliliit na bata. Merong features ID na tinatawag. Ini-implement ng mga eskwelahan yan. Importante yan. Importante yan. Pag wala ka features ID, hindi bibigay ng guard yung bata. Tama, sa profile ng mga bata, nakalagay kung sino yung official guardian. Pero napapatupad ho ba yan even in public schools po kaya? Sa public school po, hindi ko po masasabi ng tuwiran kung talagang naipatupad, pero ito ang dapat na ipatupad ng mga eskwelahan. Iyan yung mga nire-recommenda ninyong safety, kumbaga measures for them para lalo na doon sa mga may mga niliit pang bata. Totoo yan. So, ganito ho ang sitwasyon kasi may mga kumakalat nga na mga balitang hindi magaganda. Yung mga nag-aalalang magulang, ano ho ang pwede kayang maipayo ninyo? Kasi ang pinakaano dyan, yung mga eskwela na pumupunta sa mga mall in the afternoon. Yun nga. Ang may papayo ko, kung malamin lang napakahalagang gagawin doon sa mga area na yon, iwasan na lang. Paglabas ng klase, diretso na sa bahay. Kung sila'y sinusundo ng kanilang mga school buses, better if there is a space within the campus, better na yung school bus pumapasok sa loob at doon sasakay ang mga bata sa pag-uwi. Ako, partner, sa totoo lang, ang pinaka-worry ko sa mga ganyang balita. Kasi tayo, syempre, secured yung mga anak natin, kahit paano, di ba, sa atin. Pero yung mga street children, di ba, yun yung, una mo maiisip pag ganyan, yung mga pangangalaga ng mga, nasan yung mga magulang in the first place, bakit sila nasa kalsada, yung mga ganon. Totoo po yun, totoo yun. Kasi yung pagsundo lang, napakahalaga rin yan, yung time element na involved sa pagsundo. Mayroong mga hindi sinusundo ng school bus. Una, sabi ko nga, ang school bus, preferably, sana may isang area sa campus na doon lang sasakay ang mga bata. Doon bababa, doon sasakay. Paano yung tapos, yung bata mga hindi sinusundo, yung mga hindi sinusundo, may oras ng dismissal. Sana naman ay huwag pangintayin ng napakatagal ang mga bata. Isang tanong na lang ho, maiba lang tayo. Nasisiho dun sa naipit sa escalator, yung mga gwardya. Anong pananaw nyo dito? Unang-una, bakit kaya iniwanan nung tiyahin yung kanyang... Pwedeng ibalik sa kanya yung pamangkin niya,
Kasi sa tingin ko, akayin pa yata yung bata eh. Ikalawa, dapat magkaroon ng education sa lahat ng mga tao na namamasyal sa mall. Kasi yung mga escalator, merong green and red yan eh. In times of emergency, alam ng mga tao kung sino man yung dumadaan na pindutin, ma-stop ka agad. Tapos, complete yung signage sana sa mall na huwag paglaruan ang mga escalator. Kasi nagtataka ako bakit napunta sa escalator yung bata. Ganun yung pesto. Hindi rin ho naman ito bago na may mga insidente na in the past, mga naiipit, lalo na yung mas maliliit, yung mga toddlers, di ba, na pinaglalaruan kasi, di ba? Minsan yung manggas nila, nasasabit. Pero ang tingin ko, kulang din talaga ang kaalaman ng mga mall managers or people, no, ng lahat, no, kung paano mag-responde sa ganitong pagkakaipit. Ano ho ba talaga yung tamang way dyan? Actually, yung sinasabi na ang tagal ng response ng gwardiya, palagay ko ang gwardiya papunta na sana doon. Kaya lang, ang may tungkulin para alisin yung kamay ng bata sa escalator, maintenance. Oo nga naman. At kasi paghahatake ng gwardiya yan, baka madurog yung kamay ng bata. Correct. Kasi pag ganyan yung takbo niyan, hindi basta gagalawin ng gwardiya yan. Or siguro, hindi lang maintenance, no? Mas makakabuti kung merong medical background na magtatanggal. Kasama ng maintenance para alam ko paano kalikutin. Yung mga first aid, dapat alam din ng mga tao yan eh. Okay, maraming salamat. Ginoong Enrico de Guzman. Thank you, sir. Thank you, sir. Samantala, mamaya po sa on-call, nagbabahang daan dahil sa baradong drainage sa Talon 1 sa Las Piñas City. Sakit ng ulo ng mga residente. Yan at iba pang serbisyong totoo sa aming pagbabalik.